natin yung high beam. Kung mapansin nyo, puro kalawang. Okay, bayaw kanina ng polycarbonate. Tayo isang counterbalance installation nila dito sa may lang yung paint kung gusto nyo maging ba sa kanila. So, diretso na lang dun sa may hindi ko alam kung buhay pa po yun, medyo masukal na rin pala. Okay. Bigay ng pamerienda sa mga tropa na ayaw magpabanggit po ng kanyang pangalan. So, good morning, mga boss. Nandito tayo sa Arayat Project. Tulad ng sabi ko mga boss, tapos na po tayo sa Magalang. Stop muna yon. So yung mga tropa natin na galing doon, dito natin dadalhin yung iba. Yung iba meron po kayong project ni paring Mike doon sa kanyang bahay. So dito muna tayo, bilhin natin sila ng materyales. Tapos order tayo ng materyales naman doon sa pinapagawa ni paring Mike. Tapos baka dumiretso din tayo sa mga boss sa Magalang Project. Mag-install po sila ngayon ng ng cortina, Korean blinds. So tara, silipin muna natin sila dito sa Arayat Project. Ayun, nag-usap po kami ni Ate Agnes, owner po ng project natin dito. Meron siya mga bilin. Ayun siya. Nagpahinga pala yung mga tropa sa Magalang, hindi pala sila pumasok. Dek, ay si Dek, Dek. Ano nangyari? Hindi pumasok. Ikaw lang pumasok dito. Kaya mo pahinga muna. Alos sa ano po sila, 1 week silang hindi nag-day off. Day off muna sila ngayong Lunes. Nandala na po tayo ng dyan, skim coat. Kapag skim coat na sana sila. Tapos ang gawin pa rin yung palitada. Silipin natin dito sa may harapan. Canopy. Dito meron din. Doon. Plastering. Yan lang po, medyo mahirap. Mataas. Pagkantami ang masun mo, Anche, bante, malinip. Marunong magkanta, kumanta. Pagkantami, kahit bahay kubo lang. Ano pinipapasok pa rito? Ayun siya doon. Hanggang na po ito pagka natapos. Sana kompleto na siya. Sayang lang dahil nga yung frontage niya is dito nga yung frontage. So hindi siya kita dito sa may kalsada kung papunta ka rito sa site. Pero kung harap sana to, maganda siyang tingnan. Okay na, ay nakabili na po tayo ng ceiling materials, pang framing muna. Framing. So bukas na papasok yung mga ibang tropa natin na nag-day off muna ngayon ng Lunes. So tara, punta naman tayo dito sa bahay ni parang Mike. Meron tayong project doon na gagawin. Tara. Nandito na po tayo. Ang gagawin po namin dito, ito. Ayan, itong driveway ni paring Mike. Gawa ng tagulan na. Sisimentoin na po namin. Mahirapan po kasi dito pagka
tagulan, putik po yan pagka pagka mulan. Hirapan din umakyat yung mga motor dito. Ayan, update tayo dito sa bahay ni Pari Mike. Ano mapapansin nyo, medyo naaagnas gawa ng agos ng tubig. Maglalagay po tayo ng pinaka-gutter doon para hindi na dumiretso dito yung tubig. Diretso na lang doon sa may ginawa naming doon, pinaka-manhole doon sa may tosang doon. Doon natin bababagsak yung tubig. Ito ba ito hanggang doon? Hanggang doon sa may yun, si Pachochay, si Ellie. Malaki na itong ratelis. Sampalok, oh, may bulaklak, oh. Sarap nito. Sinampalokang palaka o sinampalokang native na manok. Sarap niya, no? Ora, no? Yung tinumis ni Black, yung sinasawag niya, yung bulaklak na sampalok. Sarap, no? Itong fish pan na ito, meron tayong pinakawalang isda nun. Hindi ko alam kung buhay pa po yun. Medyo masukal na rin pala. Palaka yun. Oh, marami palaka dito. Ay, bulaklak, oh. Mamaya kung umaga tayo umuwi, dan tayo dito, kuha tayong bulaklak na sampalok. Sinampalokan tayong native na manok. Layout muna namin to para malaman yung layout. Papalinis muna natin. Ayun, shoutouts kay Picha, kay Maxi, Daeng, tsaka si Jepo yung gumagawa rito. Ayun mga boss, na-layout na natin. At least yung ating buhos dito 4 meters. Alas kasing lapad po nitong gate. Ayun, ipiprepare pa lang po nila to. Prepare, tapos lalagyan po ng bakal. Order din tayong bakal para mas matibay. Tapos yung buhos natin dito at least mga lang, mga 4 inches. 4 inches ang buhos natin. Tapos iangat natin siya dito ng konti. Tapos lalagay tayo ng dito mga gutter, pinaka-gutter para hindi na dumiretso nga doon yung tubig. Tapos diretso namin dito. Ayun, doon sa may dito sa may manhole. Ayan, yung tosang, doon natin diretso yung tubig para hindi na mauuka yung driveway ni Paring Mike. So, let's go. May naghihintay po sa akin sa Magalang, yung naglalagay ng kortina. Let's go. Ayan, nandito na tayo sa Magalang project. Umorder pa pala ng si Kuya Jay, pantambak. Ayan, install na po yung yung Korean blinds na pinagawa natin sa Hades Window Blinds. Hades Window Blind, yung plus kung sa screen yung kanilang FB page kung gusto nyo po mag-inquire sa kanila. So, ayan, yung po nga nagpapagawa ng bahay. Saan yung location niya, sir? Laranel, Bulacan. Ulihan Mulo, Laranel, Bulacan. Ayan, shout out. Mamaya ipakita natin yung mga install ng Korean blinds dito sa ating project. Boss, thank you. Thank you, boss. Mamaya ko yung gustong batiin, boss. Thank you. Shoutout lang sa Team Hades Window Blinds kasi sa mga client namin na tumatangkilik sa sumusuporta sa sa mga window blinds namin and home and curtains. Salamat po sa ganun. Okay, sa susunod na project. Ayan, ito po yung Korean blinds natin. Ganito. Blackout. Ayan. Tapos ito meron dito. Shoutout kay Pogi. Pogi, nalagyan mo. Nalagyan mo. Ang pangalan mo? Ha? Nalagyan mo? Hindi ko alam kung anong salita ni Pogi. Hindi yata ako maintindihan eh. Ayan, ayun naman boss. Korean blinds. Install
Halos sa 2 hours lang po nilang nilagay ito. Ayan. Ayan. So ano lang, bed frame na lang. Ayos na to. Okay na rin to. Naglinis pala dito si Nati Vivian din kagabi, tsaka si Kuya Edgar. So sina Kuya Jay baka by tomorrow nandito na po sila. Ito yung master bedroom. Ganyan lang dito, bed frame. Okay, nandito. Ayan, may Korean blinds na rin. CR functional na to. Alright, shower. Okay na rin po yan. Okay. Ang lamig na rin. Umaanda rin yung air condition unit. Ito nako. Ganda rito. Mas makayayamanin. Rep. Uy, may laman na. Uy, may laman. Dito, okay na rin dito. Ayan ako, kasi lagyan na rin itong pintuan ng CR. So ayan mga boss, okay na. Let's go. Dahil muna ako sa Dao, meron akong bibilin. Tapos diretso tayo sa San Simon. Shoutout kay Kuya Herman tsaka sa Divera family. Ayan, nandito na po tayo sa Marina. Okay na. Ayan mga boss. Okay na tayo dito sa Dao. Diretso na tayo sa San Simon. Ayan, nandito na tayo mga boss dito sa San Simon project. Ayan mga boss, sa San Simon project. Ayan, papalapit na ng papalapit. Palapit na rin po na papalapit yung date kung kailan uuwi din yung owner dito. Pinapinturahan natin itong canopy dito sa harapan. Pinapalihan natin, pinapatagal natin yung kalawang gawa ng naulanan na po yan. Kaya nangalawang na rin siya. Tapos yung sa taas, ayan yung sa taas natin yung high beam. Kung mapansin nyo, puro kalawang na gawa ng hindi po galvanization. Ano po natin yun, ipapahiran natin ng rush converter para matanggal yung kalawang bago natin siya i-primer. Ayan. Yan pa lang po yung papatungan ng ating mga tubular na design. Yung design po niyan parang katulad nitong nitong canopy dito sa may second floor yan. Yung black na yan, tapos black din yung kulay nun. Tapos sa polycarbonate yung pinaka shade niya or pinaka bubong niya. Nagpabili na po ako kay Bayaw kanina ng polycarbonate, ay isang rolyo. Sa rolyo po yung binili niya. Hindi ko lang magkano niya nakuha. Sa roll muna. 30 meters ang isang roll. 1,650 per meter po nun. Tansya ko siguro kahit tatlong rolyo. Yung sa taas lang, maano po yun, malapad po yun. 4 feet ang ano po nun ng lapad. 3 mm. Ayan. Ongoing na po yung pagtatalis installation nila dito sa may porch, tapos dun sa gawing lanay, tsaka dito sa may gilid dito sa may pathway dito papunta rin sa bahay dito sa likod. Tiles din po yun. Ayan, ang ganda ng design natin dito sa may wall nya yun. Ang ganda ng design doon. Bansin nyo na. Ang ganda. Yemanin 1,300 per piece naman po nun, para may idea kayo kung magkano yung presyo po nun. Tara, silipin natin. Silipin muna natin sila.
Punta ako sa Daw kanina. Binili ko yung ano dito mga boss, yung pong ilaw dyan sa ilalim ng hagdanan, yung ilalagay natin dyan. Ang ilalagay po namin dito is neon light. Yun oh, ang ganda na oh. Excited na po ako dito sa kalabasan nito. Yung ilaw, yung dating nakalagay dito, ayan po yung nakalagay dito dati. Nilagay ni electrician natin. Kaya lang, nalilitan ako. Papalagyan po natin to. Medyo hindi ako satisfied sa laki nito. Ano lang po to, 6 watts 6 watts lang yan, glass panel. At least mga ano dapat dito mga boss, 12 watts. Sapaltan natin 12 watts yan. Malabo po to pagkagabi. Kabisado ko na po yung mga pin light na ganyan. Dahil matagal na po natin ginagamit yan. Yan 3 watts. Ay 6 watts yan. If tricolor yan 6 watts. If single lang 3 watts lang yan. Tapos ito red. Tapos meron siyang strip light yan. Red din. Ayan, ito dito. Tapos na po ito. Ang ceiling dito, lalagyan natin ng design. Ito, meron naman tayong yung mga napakalas na fluted panel. Ay PVC panel yung binaklas po natin dito. PVC panel po dati ito. Itong buong garahe na to, PVC panel yan. So yung nabaklas dito, pwede natin ilagay dito para hindi masayang din. Gypsum board ang ginamit nila dito. Ng PVC panel. Lagyan na rin yung handle niya. Ano lang to? Lock set. Tatanong ko muna sa owner kung anong gusto niyang klaseng lock set, if manual or digital, biometric. Yan ang lock set po na na biometric, conforme din po sa brand. May branded na medyo may kamahalan. Pero tatanong natin kung anong gusto nila bago natin nilagay yung lock set doon. Ito okay na rin po ito. Kinis na lang din yan. Ito yung dating nakalagay din dito, yung center light nya. So hindi ko alam kung kausapin natin si owner kung papalitan natin yan. Ayan o, center light o. Tinino, kaya na sa paradisip siya. Ayan, inabot po sa atin ni Ate Jean. Meron daw nagbigay ng pangmerienda sa mga tropa na ayaw magpabanggit po ng kanyang pangalan. So ayan o, maraming salamat po dun sa nag-sponsor ng pangmerienda, 2.5. O, anong gusto nyo dito? Oh, oy, merienda. Ayan, 2.5 po ito, pangmerienda. Masarap-sarap yung merienda nito. Marami merienda yan. Ayan, tulad dito. Ayan mga boss. Ayan, yun lang po yung liwanag niyang maliit na yan. Tricolor siya, 6 watts. Dito mukhang hindi ko rin personada to. Gusto if ever na palitan din to dahil nga medyo ano siya, medyo nakukulangan ako sa liwanag niya. Ayan, hindi siya ganun kaliwanag. At least 12 watts siguro mga boss, pwede po dyan. Ito, ang ganda lang pong gamitin yan sa mga kisame, yan sa mga corner side, sa drop ceiling, sa may false beam, ganyan, tulad nun. Pero sa gagawin mo siyang pinaka source ng light niya, yung pinaka main light, hindi po siya advisable. Mainam lang siya pang accent lang yan. So if gusto nyo po na medyo maliwanag, at least mga 9 watts or 12 watts. Ayan. Yung kasunod po niyan 9 watts. Tapos yung kasunod ng 9 watts 12 watts. Kasunod ng 12 watts 18 watts na. Kung saan yung 18 watts malaki po yun. Kung ako yung masusunod, gusto kong palitan yun. Silipin natin yung gumagawa sa taas.
Ayan, yung mga pintor natin, yung pintuan po sa farm, yun yung ginagawa nila. Tapos meron din naman tayong pintor dito. Ayan. Yun ah. Dito naman sa project na dito, ito na lang po yung alas sa critical na medyo alanganin sa sa date kung kailan natin turnover. Tingnan natin kung matapos. Ayan, makalawang siya. Ipapairal lang po natin ng rust converter yan or yung turco bago natin primer o tanggal yung kalawang. Tapos yung post lamp 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim dito sa taas, 6. Tapos dito sa baba 1, 2, 3, 4. Apat yata din sa baba, bali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 post lamp. Tapos ito po yung 2x4 na magiging paganyan para lang saan na siyang design, kaya medyo mabusisi. Ayan o. Pagka nakompleto po ito, doon natin tatanggalin yung tukod sa gitna para maratag na siya. Pagka nag-joint na lahat yung high beam. Ganda na. Tricolor din po yan. Ano siya? Blue, white, tapos purple, white, blue, white, purple, warm white, blue, purple, warm white, purple. Follow the center light. Mga boss, bumili po tayo ng hamburger dun sa pera. Yung sobra, so bukas ulit. Hamburger, binili po nila. Yung shoutout dun sa nagbigay. Hindi po nila inubos yung bigay nyo. Para bukas mayroon pa silang budget pang merienda nila. Ayan o, Tesla. Ayan boss, ang mga boss meron na siyang strip light. Hindi lang siya masyadong nagawa ng medyo baliwanag po yan. Pero pagka napinturan pa ng red, ay maganda na yan. Mamasiwan na natin sila para masilip din po natin yung ating gumagawa sa Arayat, yung ginagawa natin na concrete, pagko-concrete doon sa rampa ni paring Mike. Silipin muna natin. Ganda ito. Excited na ako sa outcome nitong project natin dito sa San Simon. Ayan, isa po sa sa magandang bahay na ginawa natin. Isa sa maganda sa ating project ito pagka nagkataon. Ang ganda niya.
Cayman. Ito. Ayan, nandito na tayo mga boss. Halos sa isang oras din biyahe natin. Mag-aalas 5 na. Ayan na yung ano, yung rampa. Ayan o, lapad. 4 meters. Mataas po siya dun sa kalsada. Ayan. Yung buhangin hindi na-deliver, tumawag sa akin yung sa in-orderan natin sa hardware. Nasiraan daw yung truck, baka daw buwas na lang po ng maaga na nila i-deliver. Sabi ko maaga na lang para mapasok. Kailangan kasi may pasok doon. Doon ko kasi pinapadam doon sa area na yan. Para mabakalan na to. At matamperan din. Nandito po compactor para makompact na bukas. Makompact. Tapos malatagan ang bakal. Tapos pinapaano ko ng ano, grab. Ayan, lalagyan natin ng gravel bedding. Rampa. Ayan, para kahit umulan wala nang, hindi na maaagos yung lupa nitong rampa ni paring Mike. Ba, kinakaras mo yung motor mo, Maxi ah. Ayun, ang dami mo bulaklak nung sampalok. Nagpapakuha tayo. Mag-ano tayo, sinampalukan. Sinampalukan palaka. Walang palaka dyan, Jeff. Aten. Ito. Baka palakang may buhok. Dito, oh, bullfrog yung mga palaka dito. Pagkano linisin natin to, harvestin natin yung isda na pinakawalan ko dito, kung lumaki ba sila. Yung mga isda po kung pinakawalan dyan, tilapia, dalag, tsaka yung ano, karpa. Malaki yung karpa na pinakawalan ko dito nun. At yun pa kaya itang common binulas ko gani. Ang ganda rin ng kangkong dito. Paring may ilalagay po sa sinampalukan tong kangkong. Pwede meron na tayong sampalok, may kangkong, gabi na lang. Actually may gabi din dito eh. Yan o, ang gabi. O, diba? Kompleto na. Manok na lang kulang. Merong white lice. Oh, okay na. Manok na lang kulang. Tingin tayo na manok na pwede natin katayin sa farm. Sa nampalukan. Sarap yata ang wala mamaya. Sabaw. Let's go. Uwi na po tayo. Palokan. Ayos.